Yung bird sa training ng young bird sa pagtuturo, kami talaga pag-awat sa nanay at saka sa mga magulang nila, vaccine na agad yon, akit na sa loft. Then pag akit sa loft nun, pinababayaan namin na umakyat. Ang access nila sa aviary is open palagi. Tinitignan na ng loftman ko, pag nakikita na kaya nang umakyat ng loft ng aviary, nakikita niya malakas na, ginagawa niya, binubuksan naman niya yung sa may aviary. Then, kusa silang lalabas, kusa silang aakyat sa taas, then lalakad-lakad lang naman sila dyan. Pero dati kasi ginagawa ko, nagpapatanda kami ng ibon, ang daming nawawala eh. Talagang pag sobrang lakas na ng ibon, tapos tsaka mo lang tinuruan, talagang lalayo eh, mawawala talaga eh. Pero ngayon, ginagawa na ngayon, mula nung dating na-experience ko yung maraming nawalan, ginawa na namin, young bird pa lang, pagkaawat pa lang, nilalabas na namin talaga. Tinuturuan na ng Jobert yan. Pinapapasok niya, pinapalabas niya, kusang labas, kusang pasok. Tas minsan, pag may makukulit talaga, may maiiwan. Minsan, kinabukasan na papasok, okay lang. Pero matututo rin yun na pumasok na. Ang sa norte minsan nagfe-feathering kami pagka talagang hindi aabot. Kasi talaga hindi natin hindi natin maiwasan eh. May mga breeder talaga may mga ibon, may mga line talaga na matagal maglaglag ng pakpak. Meron namang iba, 3 months, 4 months pa lang, halos 6, 7 na ilalaglag eh. Yun na lang, sisilipin ko na lang kung sino mabagal, yun lang yung pine-feathering namin. Pero hindi lahat pine-feathering. Pero sa South, hindi kami nagpe-feathering. Yung South kasi halos sakto na yan eh. Talagang ibibreed mo ng tag-init, mabilis maglugon talaga yung ibon. Sa ibon, bago kami mag-road training, kailangan umiikot sa amin ng more than 1 hour. Pagka nakita ko na ang ibon, nagre-ranging na ng umaga na mahigit 1 oras, yung mamamasyal, babalik, lalayo ulit. Babalik, lalayo ulit. Yun, isang sign na yun na pwede mo na silang i-road training. Pero ang road training ko, gradual. Hindi ako yung nag-start muna ako siguro ng mga 15 to 20 kilometers, then 30 kilometers. Basta pinakamalayo ko, 50 kilometers. Hanggang doon lang ako sa self-training. Then, pag sanay na sila ng 40 to 50, sakay na kami ng truck. Ganon. Ang training ko, sabi ko nga, kaliwa, kanan, gitna. Hindi ako particular na puro dito eh. Minsan, nandito ako sa may San Simon. Minsan, nandito ako sa may San Rafael, San Ildefonso. Ganun ako eh, kaliwat kanan eh. Hindi ko sinasana yung ibon na isang point lang eh. Ang tinuturo ko kasi sa ibon yung matutunan nila kung saan yung daan na pinakamabilis silang makakauwi. Kahit na itiyang mo siya sa kaliwa, itiyang mo siya sa kanan, matututunan nila yun eh. Alam nila kung saan yung way na ang lipad nila mas ginhawa. Kasi yung direction minsan ng hangin hindi pare-parehas yan eh. Kaya yun ang tinuturo ko. Kaya minsan ginagawa ko kaliwa, kanan, gitna, ganun. Basta hanggang 50 kilometers lang ako. Pero sa akin, pagka talagang 50 kilometers at sanay na ibon, rain or shine na yun. Kahit umuulan, nire-release ko yun. Huwag lang yung talagang grabing ulan ha. Yung ulan na ambon, patak, na may konting kaya ng ibon, release na yun. Kasi doon ko napatunayan, 50 kilometers, kahit umuulan yan, uuwian ng ibon yan. Sa amin kasi, training pa lang talaga, nag-i-start na kami mag-introduce kung ano yung gagamitin namin ng race, ginibigay ko na. Ginagamit na namin. Hindi yung kung kailan karera, tsaka mo gagamitin. Sa amin, hindi. Siguro, start pa lang, bago pa lang sumampa ng truck, ginagamit na namin kung ano yung bibigay mo, pinapatikim mo na. Most common na ginagamit naman namin, yan, yung brewer yeast, nagagamit kami noon, tapos pink mineral, gumagamit din ako ng mga malunggay powder, spirulina, hinahalo-halo na namin lahat sa pagkain yun. And then, yung mga oil na pambinder, mga energy oil, minsan peanut oil, kung anong oil na pwede mo gamitin, okay lang.
Gumagamit din ako yung kay Boss Ariel, yung 4-in-1, tsaka yung Tolomin niya. Ginagamit din namin yun. Dati kasi, 5 years po, 6 years ago, nagsusubo pa kami ng gamot sa ibon eh. Ginawa namin ni Jobert, nag-usap kami. Jobert, sabi ko, imbis na nakakapahinga yung ibon sa gabi, nagsusubo pa tayo, ba't di ka ako gawin na lang natin? Ilagay na natin lahat sa pagkain. Kung ano yung bibigay natin, didikdikin na natin, pupulbusin na natin, ihalo na natin sa akin. Sinubukan namin. Which is, ganun din naman. Wala apekto, okay rin naman, maganda rin naman. Hindi pa na-stress yung ibon. Siyempre, pagka yung unang-una sa amin, pag nagputik ang paa, bigyan mo na ng ideal or victory kung anong meron ka. Subo yun, 2 or 3 yun. Automatic yun. Then, pahinga mo siya, meron kang kulungan sana na isa na nakaseparate siya para mas mabilis siya makarecover. Kasi, isasama mo siya doon sa malalakas, may iwanan siya eh, lalo na sa kainan. Lalo na kami, ang pakain namin kasi talaga halos talagang takal na takal yan. Talagang saktong-sakto lang. Ngayon, kung mabagal at mahina pa siya, may iwanan siya. Kaya minsan yung mga gano'n na nalilate, pinapahiwalay ko kay Jobert na mga 1 o 2 araw lang naman, makarecover lang yung katawan nila, babalik na ulit namin siya doon sa Flyers Loft. Hiwalay, number 1, talaga ihiwalay mo na dapat talaga yon. Pag nakita mo yung ibon na green droppings, pero kasi may green droppings kasi minsan na yung parang malagkit, kasi ano na yun eh, yung walang kinain eh. Wala nang kinain yung ibon eh, kaya gano'n eh. Pero meron namang green droppings na talagang yung matubig or what, yun, iwalay mo na, totally dapat yun. Basta nakakita kayo ng kakaiba sa ibon nyo, lalo na sa Flyers Loft nyo, merong pag nagpapakain ka, hindi kumain, hiwalay mo agad. Gawa ka ng isang separate na kulungan na kung tawagin natin eh, parang hospital room mo. Hiwalay mo na siya agad. Huwag ka ng na isama pa siya dun sa mga healthy na ibon mo. Hiwalay. Tapos, obserbahan mo, number 1 mong obserbahan, yung dumi ng ibon. Doon sa room na pinaganuhan mo, titignan mo kung ano kulay ng dumi niya, ano itsura niya, kumakain ba siya, malungkot ba siya o puro tubig lang. Yun, kailangan talaga naka-ano ka doon, naka-monitor ka doon. Number 1, siyempre, common ko nga sinasabi, lalo na may mga bagong nagpapagawa ng loft. Sabi ko, yan, okay yan, sabi ko, pero yung loft mo na yan, marami ka pa akong babaguhin dyan. Bagong loft eh, nakita ko maganda. Sabi ko, marami ka pang babaguhin dyan. Ma-a-adjust mo na lang yan as you go along na nagkakarera ka na makikita mo, dapat pala ito, may ventilation dito, dapat ito. Ganyan nangyari sa loft ko. Kaya halos nabutas na lahat sila. Dahil nga kasi nakita ko kulang pa yung mapasok na hangin or something like that, ganon. Makikita mo yan hanggang nagkakarera ka. Lalo na pagka madalas ka nang tinatamaan ng sakit, doon mo malalaman na hindi tama yung ventilation ng loft mo. Pero napaka-importante ng tamang ventilation sa loob. Doon mo makikita mabilis mag-recover. Doon mo makikita rin yung mga ibon na nagkakasakit kung hindi tama ventilation. Kaya dapat bawat loft natin kanya-kanya pag-aralan nyo sarili nyo, tignan nyo kung saan yung tamang direksyon ng pasok ng hangin. Kasi ang hangin naman natin, lalo na dito sa Pilipinas, 2 lang naman ang pinanggagalingan yan eh. Pag ganitong season, habagat, nanggagaling dito, southwest. Pagka-amihan naman, northeast. Ganun lang, kaya tingnan nyo yung, lalo na yung direction ng loft nyo, kung saan nakaharap. Yan din, isang i-consider nyo sa pag-aayos ng ventilation ng loft nyo.